Socialist feminism. Ang kanilang layunin, gisingin ang diwang matagal nang pinatahimik. Mga kababaihan at manggagawa, ang laban natin ay hindi hiwalay. Ang pagpapahirap sa ating lakas pagawa ay may kaugnayan sa sistemang nagpapahirap din sa ating pagkatao bilang babae. Sa kapitalismo, tayo ay tinuturing lamang bilang isang murang lakas pagawa, ngunit hindi bilang isang tao. Pero anong magagawa natin? Kontrolado nila ang lahat. Ang lupa, ang pera, pati ang batas. Kaya nga tayo narito, upang buwagin ang maling sistema. Hindi lamang ito tungkol sa sahod o benepisyo. Ang laban ng kababaihan ay laban ng mga manggagawa. Ng bawat magsasaka, ng bawat Pilipinong inaapi ng sistema. Pero paano natin ito sisimulan ng dila? Madali lang ang magbigay ng ideya, pero ang totoo, takot pa rin ang lahat. Simulan natin sa sama-samang pagkilos. Magbuo tayo ng unyon. Palakasin ang samahan ng kababaihan sa pabrika at magbigay ng edukasyon tungkol sa ating karapatan. Kapag lumawak ang ating kamalayan, mas malakas tayong lalaban. Tama, panahon naman para magsalita. Pagod na kami maging sunod-sunuran. Kung magtutulungan tayo, walang imposible sa pagbabago. Ang laban ng kababaihan ay laban din ng buong lipunan. Yan ang sinasabi ko. Kapag nagkaisa tayo, walang makakatalo sa atin. Sa liwasang iyon, sumiklab ang diwang matagal nang sinisikil. Saksi ang buwan sa pagkakaisa ng mga kababaihan at manggagawa. Ang kanilang hakbang ay simula ng isang bagong yugto, isang laban na ang tagumpay ay para sa lahat. Tama si Angela, hindi na tayo matatakot. Ang ating lakas ay nasa ating pagkakaisa. Kung magtutulungan tayo, walang makakapigil sa atin. Huwag tayo magpatinag sa takot. Hindi na natin pang kailangan magdusa. Sa bawat hakbang na kanilang ginawa, parang bumangon ng isang puwersa na matagal nang nakatago. Ang liwasan, dati tahimik at madilim, ngayon ay sumabog sa liwanag ng bagong pag-asa. Hindi ko akalain na darating tayo sa ganito. Ang magtutulungan tayo, magkakaisa at mag-aaklas laban sa sistema. Ang bawat isa ay may papel sa laban, at hindi ito matatapos hanggat ang kanilang layunin ay hindi nakakamtan. Tama ka, Angel. Lahat tayo ay may papel sa laban na ito. Huwag tayong matakot. Sa pagkakaisa, ang bawat hakbang natin ay magiging matatag. Ang bawat daang mata ay magiging daang kamay na tutulong sa atin. Ito na ang panahon. Bawat hakbang na gagawin natin, patungo sa kalayaan, patungo sa pagbabago. Magkakaroon tayo ng pagbabago, sigurado ako. Ang simula ng isang bagong umaga ay nagsilang ng isang bagong pagkakaisa. Isang pagkakaisa ng kababaihan at manggagawa na nagsisilbing gabay ng kanilang hinaharap. Si Sofia, isang migranteng kasambahay, ay nagtatrabaho ng walang pagod. Ang kanyang mga araw ay puno ng walang katapusang ikot ng paglilinis, pagluluto at pag-aalaga sa mga pangangailangan ng kanyang amo. Ang kanyang mga kaunting sahod ay halos hindi sapat para sa upa ng kanilang masikip at sira-sirang bahay. Ang kanyang amo, si JC, ay isang lalaking nag-aakala na siya ay may karapatan sa kanyang paggawa at sa kanyang katawan. Halika rito, Sofia. May gusto ko ipakita sa iyo. Sir, hindi ko po kaya. Hindi pa po ako tapos sa mga gawain ko. Bibili pa po ako ng gamot ng anak ko. Tulong po, tulong! Sir, parang awa mo na po. Huwag kang maingay. Tulong na po ako. Tulong! Mamang pulis, tulong po. Tulong po. Wala akong paki sa'yo. Marami pa akong gagawin. Madilim at siksikan ng maliit nilang apartment.
nakaupo mag-isa si Kapukaw sa isang sirang upuan, lasing na lasing. Ang maliit na telebisyon sa sulok na may malakas na static ay nagpapakita ng mga ulat sa balita tungkol sa pagsasara ng mga pabrika at pagtaas ng kawalan ng trabaho. Dahil sa automation, ang mga balita ay nagsasalaysay ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pagbaba ng sahod ng mga manggagawa. You're fine. We're automating the line. It's more cost-effective for the company. We're sorry for any inconvenience. Ano ba yan? Wala na nga akong trabaho. Paano ko mapapakain ng pamilya ko? Dahil ba sa malaki yung sahod? Ako po ito sa daan. Maraming tao ang mga nawalan ng trabaho dahil sa mga bagong makina. Garis, tumigil ka na sa pag-aaral mo. Kailangan ko ng pera para sa alak. Ang mga babae para sa bahay lang. Si Gadis ay palihim na nag-aaral sa liwanag ng isang maliit na lampara, determinado na ipagpatuloy ang kanyang edukasyon sa kabila ng pang-aabuso ng kanyang ama. Nakatanggap siya ng mensahe sa kanyang telepono mula sa isang grupo ng mga kabataan na nag-oorganisa ng isang protesta laban sa pagsasara ng mga pabrika at kawalan ng trabaho. Ang mensahe ay may larawan ng isang kamaon na nakakuyom at ang nagsalitang sama-sama tayong lalaban para sa ating karapatan. Mama, ano pong ulam? Wala na akong pera, anak. Wala na akong mapapakain sa'yo. Kailangan ko na magtrabaho kahit saan. Sir, ito po yung mga papeles ko. Okay. Pero kaya mo ba itong trabaho na to? Opo sir, kaya ko yan. Ngunit para lang sa lalaki ang trabaho itong construction worker. Pero bakit sir? Parehas lang naman kami ng kakayahan ng mga lalaki yan. Ngunit hindi ka makakasabay sa mga gawain ng mga lalaki. Pasensya ka. Angel is attending a union meeting, learning about her rights and connecting with other women workers. She determined to fight for equal opportunities. Isang maliit at magulo ang bahay. Pagod na pagod si Annalyn dahil sa mga gawaing bahay at pag-aalaga sa mga anak. Sa isang maliit at lumang telebisyon, balita tungkol sa pagkawala ng trabaho at pagbaba ng sahod. Pagkain! Nasaan ang pagkain? Edgardo, tulungan mo naman ako sa gawaing bahay. Pagod na ako. Yung mga anak natin walang maayos na kain simula nung nakarang araw. Manahimik ka! Ang babae para sa gawain bahay lang. Hello? Pwede bang makihingi ng tulong? Tama ka ng iyong tinawagan. Kami ay tumutulong sa mga taong inaabuso. This is a system that forces women into low-wage jobs, denies them access to their education, and ignores their struggle against violence. We need to break this system that build a society where all women have the opportunity to thrive.